Alleluia, 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 Alleluia. Si Kristo'y muling nabuhay, resurrexit sicut dixit. Alleluia, 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 Alleluia. Si Kristo'y muling nabuhay, Alleluia. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, sa araw na ito ating pinagdiriwang ang kapistahan ni Santa Catalina ng Siena. Napakaganda ng turo ni Santa Catalina. She said that we should ponder that our life is like a garden. God has made us a gardener of our life. And it is our task to plant virtues and to weed out vices. Dapat ang ating tinatanim sa ating buhay ay kabutihan para tumubo din ang kabutihan at kabanalan sa ating buhay. Pero aminin natin, napakaraming beses na kung saan pinipili natin ang masama. Kaya naman hilingin natin sa Diyos muli ang Kanyang Banal na Espiritu para baguhin ang ating isip at puso at yan ang maging daan para araw-araw makapagtanim tayo ng kabutihan, ng kapayapaan at ng pagmamahal. At pagdating ng araw, yan ang mamunga sa ating buhay na pwede nating ialay sa ating kapwa para tayo'y makapagbigay ng luwalhati at papuri sa Diyos. Sa napakaraming beses na kung saan, kahit na tayo'y nagdarasal, tayo lumalapit sa Kanya, taliwas pa rin, kontra pa rin, laban pa rin tayo sa Diyos. Pinipili pa rin natin ang magkasala. Hingin natin ito ng tawad sa Panginoon. Yan naman, magkaisa tayo, sabihin, inaamin ko. Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagsasalob mo ng pagtitiis ng aming Panginoong Hesukristo, si Santa Catalina ay pinag-alab mo sa iyong pag-ibig at sa masigasig na paglilingkod sa iyong simbahan bilang tugon sa kanyang pagdalangin. Ang iyong sambayanan naway laging magalak sa pakikiisa kay Kristo at sa pagpapahayag ng kanyang pagkabuhay. Bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nagkaisa ang damdamit isipan ng lahat ng sumasampalataya at di itinuring ni numan na sarili niya ang kanyang mga ari-arian, kundi para sa lahat. Ang mga apostol ay patuloy na gumagawa ng kababalaghan at nagpapatotoo sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus.
at ibinuhos ng Diyos ang kanyang pagpapala sa kanilang lahat. Walang nagdarahop sa kanila, sapagkat ipinagbibili nila ang kanilang lupa o bahay, at ang pinagbilhan ay ibinigay sa mga apostol. Ipinamamahagi naman ito ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Gayon ang ginawa ni Jose, isang Levitang taga-Sipre, kaya't Bernabe ang itinaguri sa kanya ng mga apostol. Ibig sabihin, matulungin, ipinagbili niya ang kanyang bukid at binigay sa mga apostol ang pinagbilhan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy, naghari na, ang damit niya'y maharlika. Panginooy, naghari na, ang damit niya'y maharlika. Panginooy, naghahari na ang suot sa katawan ay damit na maharlika at batbat ng kalakasan. Panginooy, naghari na, ang damit niya'y maharlika. Ang sandigan ng daigdig matatag ang pinatungan. Kahit ano ang gawin pa'y hindi ito magagalaw. Ang trono mo ay matatag simula pa noong una. Bago pa ang ano paman, likas ikaw naroroon na. Panginooy, naghari na, ang damit niya'y maharlika. Walang hanggang Panginoon, ang lahat ay tuntunin mo. Sadyang banal at matatag ang sambahang iyong templo. Panginooy, naghari na, ang damit niya'y maharlika. Alleluia, 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 alleluia. Ang anak ng tao'y dapat na itampok at itaas upang lahat ay maligtas. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, "Huwag kayong magtaka sa sinabi ko sa inyo. Lahat ay kailangan ipanganak na muli. Umiihip ang hangin kung saan ibig, at naririnig ninyo ang ugong nito. Ngunit hindi nyo alam kung saan ang gagaling at kung saan napaparoon. Gayon din ang bawat ipinanganak sa Espiritu." Paano po mangyayari ito? Tanong ni Nicodemo. Sumagot si Jesus, "Guro pa naman kayo sa Israel at hindi nyo nauunawaan ang mga bagay na ito? Tandaan ninyo, ang aming nalalaman ang sinasabi namin, at ang aming nasaksiyan ang pinatotohanan namin. Ngunit hindi nyo tinatanggap ang aming patotoo. Kung hindi ninyo paniniwalaan ang sinasabi ko tungkol sa mga bagay sa sanlibutan ito, paano nyo paniniwalaan kung ang sabihin ko'y tungkol sa mga bagay sa langit? Walang umakyat sa langit kung hindi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangan itaas ang anak ng tao upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. May napakagandang detalye po sa Genesis. Maaaring hindi nyo po napansin ito. Pero kung babasahin nyo po ang Genesis chapter 1 verse 26, may makikita po kayo. Ang sabi, pagkatapos ginawa ng Diyos ang tao, binigay niya ang lahat ng mga hayop sa kanya para
ingatan niya. Umpisa sa mga isda ng dagat, pagkatapos ang mga ibon ng langit. God gave dominion to man over the fishes of the sea and the birds of the air. Pero, bakit po kaya yung isda at yung mga ibon, yung unang binanggit na pinaubaya ng Diyos sa tao? Bakit hindi po nauna sa listahan yung kambing o yung baka? Kasi yun po yung mas malapit sa tao, sila yung nasa lupa. Bakit inuna na pinaubaya sa tao yung isda? Nasa dagat yan. Bakit inunang ipaubaya sa tao ang mga ibon? Lumilipad ang mga yan. Kasi may malalim pong kahulugan ang mga isda at ibon sa Biblia. Kung uunawain niyo po mga kapatid, ang mga isda at ibon ay may dalawang pagsilang. Fishes and birds have two births. Di po ba? Nag-uumpisa po ang isda at ang ibon, itlog pa lang ang mga yan. Yan po yung una nilang pagsilang. Pero, kailangan lumabas pa rin sa itlog nung isda at nung ibon para sila'y mabuhay dito sa mundo. Yan ang pangalawang pagsilang nila. Isipin niyo po yon, mga kapatid. Dahil sa pangalawang pagsilang ng isda at ng ibon, nagagawa nila yung imposible. Yung isda, nakakalangoy po yan, hindi lang sa dagat, pero umaakyat din po yan sa bundok. Alam niyo po ba yon? Meron pong mga isda na ginagamit nilang ilog, umaakyat sila sa bundok para doon sa tuktok ng bundok, doon po sila mangingitlog. Yung mga ibon, nakakalipad sa langit. Nalalabanan po nila yung gravity, yung bigat ng mundo. Hindi po magagawa ng isda at ng ibon ang mga kababalaghan na ito kung hindi sila isinilang muli. At kapag hindi po lumabas ang isda at ang ibon mula sa kanilang mga itlog, ano pong tawag nyo sa kanila? Bugok. Di po ba? Pasensya na po kayo dun sa termino. Alam ko po yung mga iba sa inyo, mura para sa kanila yung salitang yun. Pero yun talaga yung salita, hindi po ba? Bugok na itlog. Anong ibig sabihin ng bugok? Yung dapat buhay pero namatay sa loob. Napakaganda pong mensahe kung pagninilayan nyo. Napakaganda pong paalaala nito sa atin. Ganyan din dapat sa tao. Meron dapat tayong dalawang pagsilang. Pinanganak tayo dito sa mundo sa pamamagitan ng ating mga ina. Yan po ang unang pagsilang natin. Pero hindi natatapos doon ang buhay natin. Kailangan natin ng pangalawang pagsilang. At paano po tayo isisilang muli? Yan ang pinapaliwanag ng ating Panginoong Hesukristo. Ang pangalawang pagsilang ng tao ay nagagawa sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Kaya sabi po ni Jesus, tinuturo niya kay Nicodemo, kailangan ang tao isilang muli galing sa langit. We should be born from above. Kung babasahin niyo po ang naunang pahayag ni Jesus bago po dito sa ating nabasang ebanghelyo, ang turo pa nga niya, pakinggan niyo po, sabi niya, unless that we are born again, we shall never see the kingdom of God. Ano pong ibig sabihin ni Jesus dito? Magbabago na po ba tayo ng religion? Magbo-born again na po ba tayo? Hindi. Mga kapatid, ang pagiging born again ay hindi religion. Ang pagiging born again ay isang proseso, isang pagbabago. Ang ibig lang sabihin ni Jesus sa atin dito, kung magbabago ang ating isip at puso sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, makakagawa din tayo ng mga himala, kamanghamanghang bagay sa ating buhay. Kung ang isda nakakalangoy po kontra sa alon dahil sa kanyang pangalawang pagsilang, kung ang ibon nakakalipad po, kinokontra niya ang bigat, ang gravity dahil siya'y muling isinilang. Ang taong mabubuhay muli, ang taong isisilang sa Banal na Espiritu, kaya niyang kontrahin,
Kaya niyang labanan ang kasamaan ng mundong ito. Kaya nga po, napakaganda kung narinig niyo yung unang pagbasa. Ang sabi, ang komunidad ng mga Kristiyano, nagkaisa sila sa isip at puso. Walang nangangailangan sa kanila. Wala silang tinatago para sa kanila. Ibinenta nila kanilang ari-arian at pinantutulong nila sa bawat isa. Kontra po ito sa sistema ng mundo. Hindi po ba? Dahil ano ang ating nakagisnan? Ang pinagpaguran mo, sayo. Yung akin, yung sayo, sayo. Pero tingnan nyo, may pagbabago dun sa pamumuhay ng mga sinaunang Kristiyano. Bakit? Kasi isinilang sila muli sa ating Panginoon. Bago ng kanilang isip, bago ng kanilang mga puso. Kaya ang tanong, bakit kaya tayo minsan nakakagawa ng kasalanan? Baka naman buhay ka pero bugok ka sa loob. Di po ba? Ang bagong buhay ay bagong pag-iisip, bagong pakikitungo at ito po ay nag-uumpisa sa loob. Ano man ang nangyayari sa labas, nag-uumpisa muna po ito sa loob. Remember that. What happens outside, it first happens and occurs inside. Tignan niyo po, bago ka makagawa ng masama, ang kasalanan, nag-uumpisa yan sa iyong kalooban. Inisip mo muna yung kasalanan bago mo nagawa yung kasalanan. Hindi po ba? Bago ka magkamali, pinlano mo muna yan sa iyong isip. Kaya, kung gusto mo rin makagawa ng mabuti, kung gusto mong makaranas ng mga himala sa iyong buhay, kailangan mo munang hilingin na baguhin ka ng banal na Espiritu at ng katotohanan ng ating Panginoong Hesukristo. Kung gusto mong bago ang buhay mo, kailangan mong pabago ito sa Diyos. Umpisa sa loob mo. Dalawa lang naman po ang pwede nating piliin sa buhay natin. We can choose either to be busy dying or you can choose to be busy living. San po kayo dyan? Are you busy dying or are you busy living? Lahat po tayo mamamatay. Hindi po ba? At napakabilis lang ng buhay. Pero kapatid, bago ka man sana pumanaw, tanong mo sa iyong sarili, nabubuhay ka ba talaga? Marami sa atin, buhay. Pero sa totoo, patay ang kanilang kalooban. Bakit? Patuloy pa rin sila sa pagkakasala. Hindi pa rin nila hinayaan na pumasok ang banal na Espiritu, ang salita ng Diyos sa kanilang mga kalooban. Being alive does not mean you are living. Tandaan niyo po yan. Remember, to be alive is an accident, but to live is a choice. Wala po sa atin ang piniling mabuhay. Hindi po ba? Namulat na lang tayo dito sa mundo. Humihinga tayo, nabuhay tayo. Hindi natin kagustuhan. Pinili mo ba yung iyong mga magulang? Pinili mo ba kung saan ka isinilang? Pinili mo ba ang iyong kasarian? Di ba hindi? Aksidente yan. Wala kang choice diyan. Pero kung paano ka mabuhay, yan. Kontrol mo yan, kapatid. At ang tunay na masayang buhay ay pinipili, hindi lang pinapabayaan. Remember that. The true secret for a happy, meaningful, and fulfilled life is to live this life intentionally. Anong ibig sabihin ng intentionally? Meron kang kagustuhan. Hindi mo pinapabayaan na lang. Minsan, may makikita kang tao. Napakaganda ng kanilang bahay. Di po ba? At alam ko, marami sa inyo naiinggit. Ano yung sinasabi? Buti pa siya. Ang ganda ng bahay niya. Sana ganyan din yung bahay namin. Sana malaki din ang bahay ko. Sana maganda din ang bahay ko. Di po ba? Minsan din, nakakakita tayo ng ibang mayayamang tao o mga mapoporma o mga malulusog, yung mga walang sakit. Kinaiinggitan din natin sila. Pero kapatid, unawain niyo po ito. Ang magandang bahay, hindi naman gumanda yan, na-aksidente lang. Ang magandang bahay, hindi naman tumubo lang na basta-basta yan. Di po ba? Ang magandang bahay, pinagpaguran.
ginastusan, inaalagaan. Kaya nga po, kung gusto mong gumanda ang bahay mo, kailangan umpisahan mo na pagplanuhan ito. Umpisahan mo, pagpaguran, pagandahin ito, paunti-unti, araw-araw. Amen? Ganyan din po sa kayamanan. Walang yumayaman at umaangat sa buhay nila na biglaan, na aksidente lang. Kahit na sabihin niyo po sa akin, nanalo ng loto yan, Father. Nanalo ng sweepstake. Maswerte yan, Father. Nakahukay ng ginto. Jackpot yan. Pinagpala yan. Sinasabi ko po sa inyo, mga kapatid, kung hindi mo pinipili na pagyamanin yung binigay sa iyo ng Diyos, maghihirap ka muli. Amen? Mauubos ang pera kung hindi mo yan alam gamitin. Amen? Pwede kang isilang na pangit. Opo. Pero kasalanan mo na lang kung mamamatay kang pangit. Amen? Kaya nga yung mga iba, kapag nagkapera sila, anong pinapaayos? Yung mga ilong nila. Di po ba? Para pag nandun na sila sa kabaong, at least naman, kinabibiliban sila. Pinupuri sila. Kahit na nandun na sila, nakimlay na sila dun sa kabaong. Kapatid, huwag ka din mainggit sa mga malulusog, sa mga walang sakit. Kasi kung puro bisyo ka noon, kung pinabayaan mo ang iyong katawan, di ba? Inani mo na yung bunga ng iyong kapabayaan. Kung may sakit ka ngayon, pagkatapos hindi mo na makain yung mga dating kinakain mo, pasalamat ka pa rin. Anong dapat mong sabihin? At least, nag-enjoy ako noon. Di po ba? Yun lang naman yung mahalaga na naging masaya ka. Yan, kinain mo na lahat ng gusto mong kainin. Namunga dyan sa iyong katawan. Kahit naman po ang pagiging mabait at banal. Hindi naman po aksidente yan eh. Kaya nga po, napakaganda nung sabi ni San Felipe Neri, he said that the true way to advance in holy virtue is to persevere in holy cheerfulness. Ulitin ko po yon. In order to advance in holy virtue, you need to persevere in cheerful holiness. Pinipili din ang pagiging mabuti. Pinagsisikapan ang isang buhay na banal. Opo, tanggapin natin ang buhay, ang binibigay ng Diyos. Pero, responsibilidad mo pa rin na pagandahin, pagyamanin ang buhay na ito. Kapatid, kung gusto mong magbago ang buhay mo ngayon, umpisan mo na baguhin mo ang loob mo. Paano magbabago ang ating mga loob? Kailangan isilang tayo muli sa Espiritu at sa katotohanan ng Diyos. Magbabad ka sa Diyos. Huwag mong alisin ang tingin mo kay Kristo. Yan ang makakatulong sa iyo sa pagbabago at pagganda ng buhay mo. Maganda din pong itanong ito. Buhay na buhay ba talaga ako? O buhay ako pero patay ang aking kalooban? Ano ang dahilan? Bakit hanggang ngayon may bugok dyan sa iyong kalooban? O patay ang nasa loob mo? Baka nagtitira ka pa rin ng kasalanan. Ang taong buhay pero nagkakasala, patay pa rin yan. Amen? Kapatid, tinubos na tayo ng Diyos. Kaya naman, sana sa kanyang muling pagkabuhay, tayo'y makiugnay sa kanya para magkaroon tayo ng panibago at magandang buhay ngayon. Manalangin tayo, natulungan tayo ng Diyos na araw-araw manatili sa kanyang banal espiritu, magiging daan, pagbabago at pagpapaganda ng buhay natin dito sa mundo. Amen. Manalangin tayo sa Diyos Ama sa pamagitan ng kanyang Espiritu. Muling nabuhay si Kristo. Siya ring magbibigay ng buhay sa ating mga mortal na katawan. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga ginawaran ng katungkulan, naway pukawin ng Espiritu sa pagtupad ng kanilang pamumuno ayon sa diwa ng pag-ibig at paglilingkod. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Atin nawang patuloy na panibaguhin sa Espiritu ang ating mga sarili
at lumago tungo sa kaganapan ng pag-ibig ni Kristo, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa lahat ng nakikiisa sa pagdiriwang ng Eukaristiyang ito, naway matulungan natin ang isa't isa ng may pag-ibig na nagpapahayag sa Santatlo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin din natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Panginoon, ibuhos mong iyong Espiritu sa aming mga puso upang baguhin ang aming buhay sa pamamagitan ng buhay na kaloob mo sa amin. Na muling pagkabuhay ni Kristo, hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ngayong ginugunita namin si Santa Catalina, tanggapin mo itong aming ginaganap na paghahaing nagdudulot kaligtasan upang kami nakabatid sa kanyang natutuhang maalab na pag-ibig ay makapagpasalamat sa iyo ng totohanan at masigasig. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Ikaw ay nagniningning sa piling ng mga banal na kinararangal mo sa kanilang kabutihan. Binibigay mo silang huwaran namin araw-araw at katuwang sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa pamamagitan ng anak mong si Jesucristo, kami naliligid ng mga banal na tao, sila'y mga saksi na ang pananalig sa iyo ay magaganap namin sa ikararangal mo. Kaya kaysa na mga anghel nagsisiyawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa na kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa
Ama naming banal, ikaw ang bukalan tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Itong kalis ang aking dugo ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ipagpapatawad ang mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniyalay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa bundaigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Florentino, aming arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin si Francesco na tinawag mo na mula sa daigdig na ito. Nung siya'y bininyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayon siya'y pumanaw na makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Ngayon din naman lahat ng mga pumanaw, kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa na mga apostol, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa
Tuwang po kami ipahintulot sa bukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Diyos, sa lahat na masama, magkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya. Huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Piso niyo po, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Yesu Kristo, Kordero ng Diyos. Siya nag-alis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Tinanggap ko ang buhay na Diyos, puso ko ay nakalahak. Tinanggap ko ang buhay na Diyos, puso ko ay natuwa. Tinapay siya ng buhay, hinati at binigay para mambigay buhay. Huwag mangamba kailanman. Tinanggap ko buhay na Diyos, puso ko ay nagalak. Tinanggap ko buhay na Diyos, puso ko ay natuwa. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami naway iyong pagbigyan dito ay makapakinabang ng pag-iral kailanpaman sa aming pinagsaluhang piging ng pagkalangitan.
na tinanggap ni Santa Catalina para sa kanyang ikabubuhay kahit sa lupang ibabaw. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Muli po, ang pagiging born again ay hindi pag-anib sa isang religion. Ang born again ay isang proseso ng pagbabago ng ating isip at puso. Dahil kung hindi tayo isisilang muli sa Espiritu, sa katotohanan, magpapatuloy tayo sa ating kasamaan. Kung ikaw ay isisilang muli, kamukha po ng mga isda ng ibon, magagawa mo ang kontra sa mundo. Makakagawa ka ng mga kamangha-mangha, imposibleng bagay, mga mabubuting bagay sa iyong buhay. Kaya nga po, para po sa ating assignment ngayon, dasalin niyo po muli ang dasal ng Banal na Espiritu. Sabihin niyo, "Come Holy Spirit, manatili ka sa aking isip, sa aking puso." And then, plan to do something good today. Ang kabutihan ng buhay ay hindi nangyayari aksidente lang. Nag-uumpisa yan sa ating loob. Kaya sa iyong pagdarasal ng Banal na Espiritu, magplano ka. Ano ang mabuti na pwede mong gawin ngayong araw o bukas? Naway sa Banal na Espiritu, sa kanyang tulong, magbabago ng isip at puso mo. Maging instrumento ka din ng pagbabago ng ating mundo na punong-puno pa rin ng kasamaan at kadiliman. Ano ang tawag ng ating Panginoong Jesucristo? That we should become light of the world, salt of the earth. Maging instrumento tayo ng pagbabago sa mabuti habang tayo ay nabubuhay dito sa mundo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At kayo'y basbasa ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Alleluia, alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia. Si Jesus ngayon'y nabuhay.